Nakakakilabot, grabe. Ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng isang upuan habang mag-isa ka sa duty na gumagalaw mag-isa? Kaya kung titignan nyo yung upuan na ito, gumagalaw talaga siya ng mag-isa, no? So pagmasdan nyo mabuti, di ba? Wala namang katao-tao dyan, no? Pero bakit kaya gumagalaw yung upuan na ito na mag-isa from left to right, from right to left? Eto na nga ba ang kanilang sinasabing ghost employee ng PhilHealth? Kasi nga naman, no, gumagalaw talaga yung mga ibang gamit such as yung upuan na yan na wala namang nagmamaniobra. Wala kang nakikitang tao and wala namang ibang kasama, siguro yung naka-duty dyan, no? Pero hindi natin sure kung yung kumuha ng video na yan ay yung guard on duty. Kasi nga, di ba, kung minsan pwedeng may mga staff na maaga na pumunta dyan o kaya mga customer. Pero kung mapapansin nyo sa paligid, mukhang parang madaling araw na nagsisimula ng sumikat yung araw. Pero naniniwala ka ba talaga na merong ghost employee sa PhilHealth? Ito yung literal na ghost employee na talagang ghost talaga, no? Pero hindi natin masabi kung is this a prank, is this a legit ghost video, or is this a poltergeist video, or baka naman medyo may katuwaan lang pala na ginagawa yung mga empleyado para lang maaliw sila sa duty. Kasi nga kapag night duty ka o kaya kapag naka-duty na wala kang kasama, kailangan mo talaga ng patalastas para magkaroon ka ng additional energy habang naka-duty at nagbabantay ka sa facility. Sabi nila, ang poltergeist daw ay isang uri ng nilalang na merong kapangyarihan na magpagalaw ng isang gamit. So, ito yung mga nakikita nating entity na yung biglang nagbubukas sarado, yung mga pintuan, cabinet, drawer, yung mga lumulutang na mga gamit, ganyan. So, ito daw ang example ng isang pagpaparamdam ng poltergeist. So, although hindi natin nakikita kung sino yung nagpapagalaw ng mga gamit, naniniwala yung mga iba na ito daw ay isang mensahe or gusto daw ng nilalang na ito na magbigay ng babala. Tapos gusto daw niyang magbigay ng paalala na siguro meron daw nangyayari sa lugar na yan na kailangan daw i-investigate. So, pwede siyang tumigil kapag na-solve na daw ang isang problema. So, parang meron din palang benefits o kaya meron din naman talagang iba na poltergeist na gusto lang talagang manggulo. Meron din mga tao na hindi naniniwala kasi ang sabi nila, to see is to believe. Pero sa mga iba, lalo na sa mga naka-experience na o nakakita na ng mga nilalang gamit ang kanilang third eye or yung psychic power, sinasabi nila na etong mga hindi nakikitang mga nilalang ay tila parang may gusto silang iparamdam or iparating na mensahe dito sa ating mundo. At yung isang way ay yung paggalaw ng gamit para di umano'y meron silang gustong iparating siguro sa pwedeng sa taong nakatira o kaya sa taong nagtatrabaho sa premises na yon para magbigay ng babala, magbigay ng message or magbigay ng paalala. Kapag nakakakita ka daw ng ganitong video o kaya ganitong actual na pangyayari, magpe-pray ka daw na sabihin mo, Lord, please take me away from any negativity from this video. O kaya kapag sa actual na talaga, Lord, please take me away from any perilous activity from this surrounding. Amen. So, paulit-ulit niyo daw yun sabihin para at least kahit papaano hindi kayo tatablan ng kahit na anong negatibong enerhiya. So, hindi naman siguro masama kung mag-pray, di ba? So, kapag mga ganito talagang pangyayari na hindi ma-explain, it is best pa talaga na mag-pray. So, hindi naman importante kung maniniwala ka or hindi. Basta importante, always think positively and keep yourself away from any negativity or toxicity. Yun nga lang, kapag paulit-ulit na yung ganitong pangyayari sa office nyo,
sa bahay nyo o kaya sa paligid nyo, importante na talaga na pwede kayong mag-seek ng help sa mga kakilala nyong pastor o kaya sa mga pare para at least magkaroon sila ng divine intervention sa lugar nyo. And para na rin kausapin kung sino yung entity na yan na bakit siya palaging nagpaparamdam. Baka meron talaga siyang gustong iparating sa inyo na kailangan talaga na ma-solve kahit papaano. So, magpa-pray ulit tayo na, Lord, please keep me away from any negativity from this video. Amen. Ayan, para naman, all negative energy will be keeping us away. Ayan. Okay, so sana may natutunan kayo dito, especially kapag nakakapanood kayo ng video, mag-pray lang kayo ng, Lord, please take me away from any negativity from the video or any happenings that cause toxicity. Ayan. So, that's it, guys. Follow me din sa Instagram account, The Story of Anthony. Ayan po. And syempre, you can also subscribe my YouTube, Facebook, TikTok, and Twitter. That's all, guys. Thank you and have a nice day.